Kung hindi iyon ang Pilipinas noong gabing iyon, siguro namatay na ako. Dati, napapangiti ako sa sarili kong isip habang kinukutya ang bansang ito. Iniisip na isa lamang itong lupain ng mga ngiti, turismo, at kasimplihan, hindi isang lugar kung saan maaari mong ipagkatiwala ang iyong buhay. Ako ay isang flight attendant na mahigit isang dekada na sa serbisyo, ngunit ang buong kumpiyansa ko ay nawasak sa isang araw, nang tumunog ang alarm sa gitna ng himpapawid. Ang masamang panahon ay bumalot sa amin. Isa-isang tinanggihan kami ng malalaking paliparan. Nagsimulang umiyak ang mga pasahero at nanginginig ang mga kamay ko na halos hindi ko na mahawakan ang joystick. Sa sandaling sumuko ako sa katotohanan na wala na kaming pagpipilian, inanunsyo ng piloto ang pangalan ng tanging paliparan na bukas pa ang runway, Maynila. Nais kong sumagot, nais kong tumanggi, dahil nangangahulugan iyon na mali pala ako sa lahat ng oras. Ngunit ang gabing iyon ang nagturo sa akin ng pinakamasakit na aral. Ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagyabang. Tahimik itong gumagana upang iligtas ang buhay ng mga tao. Ang mga salitang tahimik itong gumagana upang iligtas ang buhay ng mga tao ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Nagpatuloy ako, kahit na hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng tahimik sa aking pagpapatakbo. Nagsalita lamang ako upang pigilan ang pagkapanik ng mga pasahero, ngunit sa katotohanan, ako mismo ang pinakabalisa. Sinasabi ko lamang, nakatago sa likod ng isang profesional na ngiti na pinagpraktisan ko hanggang sa maging sanay. Ang pangalan ko ay Irene, isang flight attendant para sa isang dayuhang airline. Ang aking ruta ng paglipad ay umiikot sa Europa, gitnang silangan at Asya. Nakakita na ako ng maraming malalaking lungsod sa buong mundo, mga paliparan na tinutukoy bilang pinakamoderno, pinakamahigpit, pinakaligtas. Naniwala ako sa mga salitang iyon, tulad ng pagtitiwala sa selyo sa aking pasaporte, kung gaano ito kalaki. Ganoon ito kapani-paniwala. Iyon ang aking balangkas ng pag-iisip mula pagkabata. Tinuruan ako ng aking pamilya na mas mahalaga ang imahe kaysa sa tunay na nasa loob. Madalas sabihin ng aking ama, ang mundo ay humuhusga sa mga tao batay sa kanilang ipinapakita, hindi sa kanilang iniisip. Kaya lumaki ako sa pakiramdam na kailangan kong maging mabuti sa paningin, kontrolin ang aking emosyon, at huwag magkamali dahil ang isang pagkakamali ay maaring sumira sa reputasyon. Sa aking propesyon, ang reputasyon ay hindi lamang salita. Ito ang kaligtasan, ngunit ang hindi ko gustong aminin ay ginamit ko ang parehong balangkas upang husgahan ang isang buong bansa. Dati, tinitingnan ko ang Pilipinas tulad ng isang postcard na napakaganda upang maging totoo. Ang mga ngiti, ang pagkain, ang mga ilaw ng night market, ang mga dalampasigan, ang lahat ng kasiyahan ay tila kaakit-akit at sulit puntahan. Kaya't aksidente kong napin ito sa aking isipan bilang isang bansang magaling sa pagtanggap, hindi isang bansang magaling sa mga sistema. Lalo na sa emergency system na kailangang mabilis, tumpak, magaling sa pagpapasya, at walang pag-aalinlangan. Siyempre, hindi ko ito sinabi ng direkta. Ako ay profesional. Alam ko na ang ilang mga salita ay mas mapanganib kaysa sa isang teknikal na pagkakamali. Ngunit sa aking isipan, napapangiti ako kapag naiisip ko ang salitang Pilipinas, tulad ng pagngiti sa isang kaakit-akit na bagay, hindi tulad ng pagngiti sa isang bagay na dapat katakutan. Ito ang aking pagmamataas na hindi ko kailanman tinawag na pagmamataas. Tinawag ko itong makatuwirang pagtatasa. Sa aming industriya, may isang parirala na kilala ng lahat. Ang kaligtasan ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang sistema. Madalas kong sinasabi ito sa mga baguhang flight attendant, ngunit ang kabalintunaan ay ako mismo ay naniniwala lamang sa mga sistema sa mga bansang mataas ang aking rating. Samantalang sa mga bansang nakadepende sa turismo, lihim kong iniisip na ang mga sistema ay ginawa para sa serbisyo, hindi para sa pagliligtas ng buhay. Iba lamang ang isang salita, ngunit iba ang kinalabasan na parang magkaibang mundo. Mayroon akong isang cabin chief na nagngangalang Mali, na talagang nakakairita sa akin sa simula, dahil hindi siya tulad ko, hindi siya malamig. Hindi niya ginagamit ang mga salita bilang pader para sa kanyang damdamin. Kakaunti siyang magsalita ngunit maraming ginagawa. At higit sa lahat, siya ay Pilipino. Tanda ko pa noong bago pa lumipad ang eroplano,
Isang babaeng pasahero ang namutla, malamig ang pawis, at nanginginig. Sinabi niya na siya ay nagpapanik kapag nakaupo malapit sa pakpak at humingi ng paglipat ng upuan. Sinuri ko, mayroong bakanting upuan, ngunit nag-alinlangan ako. Kung magbibigay ako sa isang tao, susunod ang iba. Pinili ko ang sagot na ligtas para sa trabaho, ngunit hindi ligtas para sa tao. Sinabi ko, kailangan ninyong maghintay muna pagkaalis ng eroplano, madam. Ito ang patakaran. Napakasopistikado ng aking tono. Napakasopistikado na sa tingin ko ay sapat na iyon. Lumapit si Mali. Hindi niya ako pinatulan sa harap ng iba. Hiniling niya lamang sa akin na suriin ang presyon ng dugo ng pasahero at pagkatapos ay pumunta siya at kinausap ang kapitan. Makalipas ang ilang minuto, ang upuan ay napalitan na. Ang babaeng pasahero ay tahimik na umiiyak at paulit-ulit na nagdarasal na nagpapasalamat tulad ng ginagawa ng mga Pilipino kapag nakakaramdam ng taos-pusong pasasalamat. Pagkalapag, hindi ako pinagalitan ni Mali. Tahimik lamang niyang sinabi habang kami ay nag-aayos ng mga kagamitan sa kusina ng eroplano. Mahalaga ang mga patakaran, Irene. Ngunit minsan, ang pinakatakot na tao ay hindi kailangan ng patakaran. Kailangan nila ng kumpirmasyon na hindi sila iiwan. Tahimik ako noon dahil hindi ko gusto ang salitang iiwan. Pakiramdam ko ay ako ay naging malupit, kahit na sinusunod ko lamang ang pamantayan. Bumalik ako sa hotel noong gabing iyon na may kakaibang pakiramdam na parang may nakatusok sa aking dibdib. Ngunit ipinagtanggol ko pa rin ang aking sarili sa aking isipan. Sabi ko sa sarili ko, siya ay Pilipino, kaya't labis siyang nagmamalasakit. Marahil ay ginawa niya iyon dahil sa kultura, ngunit sa aktwal na sitwasyon kung saan kinakailangan ng matatag na sistema, ano ang maitutulong ng kultura? Iniisip ko iyon. Kahit na sa kaibuturan ko, nalilito ako sa pagitan ng pagiging mabait at hindi pagiging organisado. Isang nakakahiya na bagay. Nagsimula akong mas pagmasdan si Mali, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil gusto ko siyang mahuli. Mas detalyado ang kanyang pagtatrabaho kaysa sa aking inaakala. Naalala niya ang mga pangalan ng mga pasaherong espesyal na kailangan ng pangangalaga. Naalala niya ang mga emergency procedure na sunod-sunod, na parang nagbabasa mula sa isang papel kahit wala siyang hawak. Nagpraktis siya ng mga emergency announcement sa iba't ibang wika. Sinusuri niya ang mga kagamitan bago ang bawat lipad na nagpatawa sa akin na, hindi ka ba nabuburyo? Hindi siya sumasagot. Ngumiti lamang at nagpatuloy. Ako, ang mahusay sa pagkaya sa sarili, mahusay sa pagpapanggap na lahat ay maayos, mahusay sa pagpapagaan ng loob ng mga tao, mahusay sa pagtatago ng sarili kong takot, ay hindi kailanman nagtanong sa aking sarili. Kung balang araw ang takot na iyon ay mas malaki kaysa sa ngiti, ano ang matitira sa akin na pagkakapitan? Naintindihan ko sa kalaunan na ang aking kumpiyansa ay hindi nakabatay sa kaalaman, kundi sa pagmamaliit sa hindi ko alam. Nakatayo ako dito na parang nakatayo sa matayog na lugar upang hindi ko na kailangang yumuko upang tingnan ang aking takot. At ang isang bansang tulad ng Pilipinas, aksidente kong ginamit ito bilang isa sa mga lugar na iyon na nagbibigay ng tatak na angkop para sa pagre-relax upang hindi ko aminin na hindi ko pa nakikita ang tunay na katotohanan nito. Nang inanunsyo ng kapitan ang pangalan ng Maynila bilang tanging paliparan na bukas pa, ang una kong naramdaman ay hindi kaginhawahan, kundi isang matigas na pagtanggi na sinamahan ng iisang tanong, bakit doon? Dahil kung tatanggapin kong doon tayo matutulungan, mangangahulugan iyon na kailangan kong aminin ng isang bagay. Baka mali pala ako sa lahat ng oras, hindi lamang sa bagay na ito, kundi pati na rin sa aking sarili, sa mga paniniwalang ginamit ko upang protektahan ang aking puso sa buong buhay ko. At ang pinaka-nakalulungkot na katotohanan ay hindi pinapansin ng langit ang ego ng sinuman, ang imahe, ang kumpiyansa na nabuo sa pamamagitan ng salita. Nang nagsimulang lumala ang sitwasyon, lahat ng aking ginamit bilang panangga ay nagsimulang numipis. Tanging ang isang bagay ang mahalaga, anong mga sistema ang gagana kapag ang buhay ay nalalapit ng mawala. Sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang sagot ay naghihintay sa lupa ng Pilipinas. Hindi sa anyo ng mga patalastas, hindi sa anyo ng magagandang ngiti, kundi sa anyo ng tahimik na paghahanda na hindi ko napansin. Anong mga sistema ang gagana?
Pinatigil nito ang aking paggalaw sa aking upuan sa loob ng ilang sandali. Naramdaman ko na parang pinipilit akong tumingin sa isang malaking salamin na ayaw kong tingnan. Sinubukan kong huminga ng malalim at tumayo. Sa isang eroplano, walang espasyo para sa sinumang mag-alinlangan ng matagal. Ang pag-aalinlangan ay isang butas, at ang isang butas lamang ay maaaring magdala sa buong barko. Lumakad ako patungo sa pasilyo na may ngiting pinagpraktisan ko. Maraming pasahero ang nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Ang ilan ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng katabi. Ang ilan ay tumingin sa kanilang telepono na parang naghahanap ng sagot sa labas ng mundo, kahit na ang labas ng mundo ay wala ng sagot para sa atin. Narinig ko ang hikbi ng isang maliit na bata malapit sa gitna ng eroplano. Ang maikling tunog na iyon ay parang karayom na tumusok sa aking dibdib dahil naalala ko ang sinabi ni Mali, ang pinakatakot ay ang mga ayaw iwan. At nagsimula akong malaman na hindi lamang ang mga pasahero ang natatakot sa ngayon. Ako rin ay natatakot, ngunit ako ay mas mahusay sa pagtatago nito. Naglakad ako hanggang sa gitna ng eroplano at nakita ko ang isang ina na sinusubukang pakalmahin ang kanyang anak na mabilis ang paghinga. Mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay ang kanyang ina na parang kumakapit sa gilid ng mundo. Tumingala sa akin ang babae na may mapula at nanginginig na mga mata. Siya ay may hika. Maari ba siyang pumunta sa kusina? Hindi siya makahinga. Ang kanyang tanong ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Nangangailangan ito ng tulong. Sa aking isipan, ang salitang patakaran ay lumabas bilang isang natural na tugon. Ang bata ay may hika. Ang pagpunta sa kusina ay kailangang gawin ng maingat. Kailangang ipaalam sa cabin chief. Kailangang gamitin ang kaligtasan. Hindi dapat hayaang sumunod ang iba. Ngunit bago ko pa mabuo ang isang sopistikadong standard na pangungusap, tahimik na dumating si Mali sa aking likuran. Hindi niya sinabi, sundin ang patakaran, o kailangan mong tumulong. Tinanong niya lamang ang ina, na may malumanay ngunit matatag na tono, mayroon po ba kayong gamot sa hika? Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, Irene, pakikuha ang oxygen monitor at first aid kit. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ginawa niyang tila lahat ng nasa paligid ay maayos na naiayos. Mabilis kong kinuha ang mga kagamitan. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko, ngunit pansamantala itong natakpan ng gawain. Nang bumalik ako, nakaupo si Mali sa antas ng bata na nagsasabi sa kanya, humanga ka, huminga ka ng malalim, matapang na bata. 1, 2, 3. Ito ay isang kilos na bihira kong nakikita sa propesyon na ito. Hindi ang pagiging mapagmahal na ipinapakita, kundi ang kapayapaan na naipapasa. Bahagyang bumagal ang paghinga ng bata. Tahimik na umiiyak ang ina at nagdarasal na nagpapasalamat habang yakap pa rin ang anak. Dapat ay gumaan ang pakiramdam ko, ngunit sa halip ay nakaramdam ako ng kirot dahil malinaw kong nakita na ang ginawa ni Mali ay hindi paglabag sa patakaran. Ito ay ang tamang paggamit ng patakaran. Nakipag-ugnayan siya sa cabin chief, humiling ng pahintulot sa kapitan, humiling na ilipat ang bata sa lugar na mas mahangin, at inayos ang mga tao upang hindi magkaroon ng kaguluhan. Lahat ng hakbang ay sistema pa rin, ngunit hindi niya ginamit ang sistema bilang dahilan upang hindi makaramdam. Nang nagsimulang luma ang sitwasyon, lumapit si Mali sa akin sa pasilyo. Hindi niya ako pinagalitan. Mas kinamumuhian ko ang kawalan ng pagpuna niya dahil wala akong maipagtatanggol. Tahimik niyang sinabi, nakikita mo? Ang isang mahusay na sistema ay hindi nagiging robot sa atin. Nagbibigay ito sa atin ng sapat na espasyo upang maging tao. Huminto siya sandali na parang pumipili ng salita. May kasabihan ng mga Pilipino na hindi tayo mag-iiwanan. Ngunit ang hindi mag-iiwanan ay hindi lamang nagmumula sa puso. Kailangan din ng pagsasanay, paghahanda, at mga taong handang kumilos. Tumango ako ng hindi namamalayan kahit na sa aking isipan nananatili pa rin ang pagiging matigas ang ulo. Gusto ko pa ring hawakan ang dating paniniwala. Dahil kung hahayaan kong lumalim ang kanyang mga salita, kailangan kong aminin na ginamit ko ang imahe upang takpan ang aking takot, hindi lamang sa isang bansa, kundi sa aking sariling buhay. Hindi nagtagal, mas lumakas pa ang pagyanig ng eroplano. Nagbuhay ang mga ilaw ng seatbelt sign. Umiyak ang ilang pasahero. Bumagsak ang mga bag sa luggage compartment.
Nakita ko ang isang lalaking sinusubukang tumayo upang pumunta sa banyo kahit na may anunsyo na bawal tumayo. Lumingon siya sa akin na may galit. Hindi ako mapigilan. Bakit hindi kayo maghanap ng lugar na malapit dito? Bakit kailangan sa Maynila? Ang kanyang tono ay parang inihagis ang kanyang takot sa akin ng buo. Kung ako ay noong dati, sasagutin ko ng isang standard na pangungusap na mabilis na magtatapos ng usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, natahimik ako ng isang sandali dahil alam kong ang kanyang tanong ay hindi dahilan. Ito ay isang panawagan para sa tulong. Bago pa man ako makaisip, lumapit si Mali sa tabi ko at kalmadong sinabi sa kanya, "Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang lahat ay mabuhay. Pinili natin ang lugar na pinakahanda, hindi ang lugar na gusto natin." Hindi siya lumakas ng boses, hindi siya sumuko sa emosyon, ngunit hindi rin niya pinaramdam sa kanya na siya ay tinatanggihan. Ginamit niya ang kanyang kapayapaan upang tanggapin ang kaguluhan at ang kaguluhan ay kakaibang lumina. Ang pangungusap na iyon ay mas tumalab sa akin kaysa sa pagyanig ng eroplano, ang lugar na pinakahanda, hindi ang lugar na gusto natin. Naramdaman ko na hindi lamang ito tungkol sa paliparan. Ito ay tungkol sa akin. Gusto kong maniwala sa mga bansang mataas ang aking rating. Gustong maniwala sa mga imahe na nagpapalakas ng aking kumpiyansa. Ngunit ang buhay ay hindi pinapansin ang ating mga kagustuhan. Ang tanging pinapansin nito ay ang kahandaan. Pagkatapos makontrol ang sitwasyon sa loob ng cabin, bumalik ako sa kusina ng eroplano. Nakita ko ang cabin chief na nakikipag-usap sa impormasyon mula sa cockpit. Seryoso ang mga mukha ng lahat, ngunit ang kanilang mga galaw ay nasa ritmo pa rin, walang nagtatakbuhan, walang nagsasalita ng sobra. Narinig ko ang ilang maikling salita na dati ko lamang naririnig sa maintenance. Maghanda ng espasyo, ilista ang mga espesyal na pasahero, suriin ang mga kagamitan, ayusin ang evacuation line. Ang mga salitang iyon ay parang hininga ng sistema na nagsimulang magising ng buo. Kinuha ni Mali ang isang checklist at nagsimulang mag-check. Binigyan niya ako ng isa pang papel. "Irene, tingnan mo ang mga pasaherong kailangan ng espesyal na tulong. Mga bata, matatanda." Tinanggap ko ito at naramdaman ko na parang may hawak akong mas mabigat kaysa sa papel. Mabigat ito dahil ito ang tunay na responsibilidad, hindi ang imahe. Naglakad ako upang tingnan ang listahan at saglit, naisip ko ang Maynila, ang lungsod na dati kong inilagay sa aking isipan bilang isang lugar lamang para sa bakasyon. Ngunit ngayon, ito ang tanging sagot na pinagkakapitan ng buong sistema ng eroplano. Nais kong tumanggi pa rin. Nais kong magpakatotoo upang mailigtas ang aking mukha, ngunit nagsisimula na akong malaman na ang pagliligtas ng mukha ay hindi makakatulong sa sinuman. Tumingala ako sa mga pasahero sa pamamagitan ng kurtina ng kusina. Nakita ko ang maraming tao na nagtitiwala sa kanilang buhay sa amin. Naintindihan ko na ang awa sa krisis ay hindi isang magandang salita ng pampalubag loob, kundi ang pagpapagana ng sistema upang ang takot ay hindi kumalat at upang ang lahat ay manatiling tao sa isang sitwasyon kung saan madaling maging hayop na naglalaban para mabuhay. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang malabong anino ng katotohanan na sasampal sa akin ng buo kapag dumating kami sa Pilipinas. Ang katotohanang nagsasabing ang bagay na minamaliit ko bilang malambot ay maaaring nagtatago ng pinakamalakas. Hindi pa tapos ang pagbuo ng kaisipang iyon nang muling tumunog ang alarma mula sa cockpit. Ito ay isang tunog na hindi kailangang isalin upang malaman ang ibig sabihin nito. Nauubos na ang aming oras. Tumingala ang cabin chief mula sa radyo. Ang kanyang mga mata ay naging mas madilim na parang nakapagpasya na. At nang sabay-sabay na huminto sa paghinga ang lahat sa kusina ng eroplano, alam kong papasok na kami sa yugto kung saan walang salitang mamaya na. Mga pasahero, sa kasalukuyan, kinakailangan nating baguhin ang ating ruta upang mag-emergency landing sa Maynila. Pakihigpitan ang inyong seatbelts at sundin ang mga tagubilin ng mga flight attendant. Ang maikling pangungusap na iyon ay parang bato na nahulog sa tubig. Agad na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabigla. Ang ilan ay sumisigaw ng mga pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan ay nagsisimulang magdasal. Ang ilan ay nagbubukas ng kanilang mga bintana, kumukuha ng larawan na parang naghahanap ng ebidensya na naroon sila.
Sa sandaling ang mundo ay naging hindi tiyak, tumayo ako sa isang hiwalay na dalawang damdamin, ang takot na dumadaloy na parang baha, at ang tungkulin na maging isang pader upang hindi ito lumampas sa iba. Lumabas ako sa pasilyo muli, at sa pagkakataong ito, hindi ko ginamit ang ngiti bilang panangga. Ginamit ko ang pinakamatatag na boses na maaaring magkaroon ang isang tao sa isang sitwasyong tulad nito. Lahat ay umupo sa inyong mga upuan. Maglalanding tayo sa Maynila na nakumpirma na ang pagtanggap. Pakiusap, sundin ang mga tagubilin ng mga flight attendant. Ang salitang nakumpirma, sinabi ko ito, kahit na ilang oras lamang ang nakalipas, ay hindi pa ako lubos na naniniwala. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong mas maintindihan ang ibig sabihin nito. Ang nakumpirma ay hindi nangangahulugang sana, ito ay nangangahulugang handa, at ang kahandaan ay ang tanging bagay na gusto kong kapitan. Lumapit si Mali sa aking tabi. Hindi niya inagaw ang aking mic, hindi niya ako pinababa. Tumayo lamang siya sa tabi ko, gaya ng ginagawa ng mga Pilipino sa panahon ng kahirapan. Hindi na kailangan ng maraming salita, ngunit upang makita na hindi siya nag-iisa. Bumulong siya, Irene, paghati-hatiin natin ang trabaho. Ikaw ang bahala sa likuran, ako ang bahala sa harap. Suriin ang mga bata, matatanda, mga espesyal na pasahero. Tumango ako at nagsimulang magtrabaho na parang isang makina na may puso. Naglakad ako patungo sa likuran ng eroplano, sinusuri ang mga seatbelt, postura ng pag-upo, pagsasara ng mga mesa, pagtatago ng mga bagahe. Marami ang nanginginig ang kamay kaya hindi nila mailok ang seatbelt. Yumuko ako upang tulungan sila, isa-isa. Ang ilan ay nagpapasalamat habang umiiyak. Ang ilan ay hindi nagsasalita, ngunit hinawakan ang aking braso ng mahigpit na parang ako ang nag-iisang poste sa bagyo. Narinig ko ang isang pasahero na nagsasabi sa katabi, "Bakit sa Pilipinas? Bakit hindi sa iba?" Ang tunog na iyon ay hindi tunay na tanong. Ito ay galit na kailangan ng pagbabahagi. Hindi ako sumagot. Tahimik lamang akong sumagot dahil doon kami pinakahanda. At habang sinasabi ko iyon, parang tinuturuan din ako. Ang pangungusap na ito ay hindi isang kasabihan. Ito ay katotohanan. Habang tinutulungan ko ang isang matandang babae na ayusin ang kanyang upuan, tumingin siya sa akin at marahang nagtanong, "Irene, ligtas ba sa Maynila?" Ang kanyang tono ay hindi nangangailangan ng teknikal na impormasyon, nangangailangan ito ng pagpapatibay ng tao. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. "Ligtas po, Lola. Makakarating tayo ng magkasama." Ginamit ko ang salitang magkasama dahil agad itong nauunawaan ng mga Pilipino. Ito ay isang pagpapahiwatig na hindi tayo mag-iiwanan, nang hindi kinakailangang sabihin ang salitang hindi tayo mag-iiwanan. Ang mga ilaw sa cabin ay bahagyang napawi. Ang kapaligiran ay parang ang buong eroplano ay napigilan at naririnig mo ang tibok ng puso ng bawat isa. Bumalik ako sa kusina ng eroplano ayon sa utos ng cabin chief. Binabasa niya ang impormasyong ipinapadala mula sa ground control ng Suvarnabhumi Airport. Ang emergency plan ay binuksan. May mga doktor, fire trucks, at ground personnel na naghihintay. Mabilis niyang sinabi ang mga salita na parang bawat isa ay isang pako na tumatama sa katotohanan na hindi tayo nahuhulog sa kawalan ng kaalaman. Nakita ko ang checklist ni Mali na puno ng mga checkmarks. Hindi lamang ito isang listahan. Ito ay isang ritual ng hindi pagpapalampas na paulit-ulit na nagiging likas na ugali. At nagsimula na akong maintindihan kung bakit sinusuri ni Mali ang mga kagamitan sa bawat lipad na parang hindi siya naniniwala sa tsansa. Dahil ang mga nakakita na ng tunay na krisis ay hindi isusuko ang kanilang buhay sa salitang, "Siguro, maayos." Mas lumakas pa ang pagyanig ng eroplano. Nagsigawan ng mga tao. Inutos ng cabin chief, "Crew brace position." Check. Mabilis kaming tumakbo, hindi tumatakbo na parang nagpapanik, kundi isang kilos na na-practice na daan-daang beses. Bumalik ako sa likuran upang suriin ang posisyon ng pagyuko ng ulo, kamay sa tuhod. Umiiyak ang maliit na bata. Yumuko ako malapit sa kanya at marahang sinabi, "Tingnan mo ako, huminga ka, gagawin natin ito ng magkasama." Tumingin ang bata sa akin, umiiyak, ngunit tumango na parang handang ibigay sa akin ang kanyang takot. Sa ilang minuto na iyon, hindi ko inisip ang pangalan ng bansa, hindi ko inisip ang imahe sa aking isipan,
kung ano ang Pilipinas. Ang naiisip ko lamang ay ang tao sa harap ko. At nagsimula na akong malaman na kapag ang buhay ay pinipiga hanggang sa pinakasimpleng bahagi nito, ang natitira ay hindi ang opinyon, kundi ang responsibilidad. Muling inanunsyo ng kapitan, mga inimani minuto na lang bago tayo lumapag. Ang tunog na iyon ay nagpatahimik sa buong eroplano na parang ang mga tao ay nagpasya ng tanggapin ang kanilang kapalaran. Maraming pasahero ang yumuko upang magdasal sa kanilang mga wika. Umupo ako sa aking upuan. Nakalak ang mga flight attendant sa kanilang mga seatbelt, ang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa nalukot na checklist na parang nakahawak sa huling tali. Pumikit ako at naalala ang tanong na dating bumabalot sa aking isipan, bakit doon? Ngayon nagbago ang tanong. Hindi na ito, bakit sa Pilipinas? Kundi, kung hindi handa ang Pilipinas, saan tayo pupunta? At habang ang eroplano ay bumababa sa mga ulap, naamoy ko ang kakaibang amoy ng katotohanan na papalapit ng papalapit. Ang katotohanang magpapapilit sa akin na aminin na ang aking pagtingin sa isang bansa ay napakababaw at sa susunod na ilang minuto ang lupa ng Pilipinas ang sasagot sa aking mga tanong sa halip na anumang salita. Ang lupa ng Pilipinas ang sasagot sa bawat salita. Ang pangungusap na ito ay parang isang hamon na walang pag-atras. Umupo ako ng tuwid sa upuan ng flight attendant. Ang aking mga bukong-bukong ay mahigpit na magkasalubong. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking mga hita upang pigilan ang panginginig. Ngunit habang mas pinipigilan ko, mas malinaw kong nararamdaman ang panginginig ng aking sarili. Lahat sa loob ng cabin ay kakaibang tahimik, tahimik na maririnig mo ang paghinga ng buong eroplano na nagiging isang manipis na alon. Alam kong sa susunod na ilang minuto, magiging linya ito sa pagitan ng akala natin alam natin at ang katotohanang hindi matatawaran. Narinig ang tunog ng paglubog ng gulong sa ilalim ng eroplano na parang malaking hayop na naghahanda ng tumalon sa lupa. Maghanda para sa paglapag. Muling sinabi ng kapitan sa intercom. Pumikit ako at naalala ang mukha ng matandang babae. Naalala ko ang bata na aking pinakalma. Naalala ko ang ina na mahigpit na yakap ang kanyang anak. Lahat ng iyon ay naging isang larawan sa aking isipan. Isang larawan ng mga tao na nagtitiwala sa kanilang buhay sa atin. Kahit na hindi nila tayo kilala, mas lumakas ang panginginig kasabay ng tunog ng pagbagsak ng hangin sa katawan ng eroplano. Naramdaman ko ang kagusutan ng hangin na hindi magiliw. Ang bintana sa tabi ko ay kulay abo na makapal, na parang hindi kami lumilipad sa ibabaw ng lungsod, kundi nagtitiwala sa isang pader. At sa aking isipan, ang lumang tinig ay patuloy na bumubulong. Makakayanan kaya ng Pilipinas? Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig na iyon ay humina, dahil ang tunay na takot ay nagsimulang pumalit sa pagiging matigas ang ulo. Ang takot na nagpapatigil sa mga tao na mag-isip kung sino ang tama o mali, at ang natitira na lamang ay ang sana mabuhay tayo. Bahagyang lumihis ang eroplano. Umiyak ng mahina ang ilang pasahero. Automatic akong yumuko sa brace na posisyon at tumingala sa pagitan ng siwang ng kurtina ng kusina. Nakita ko si Mali sa harap. Kalmado at matatag siya na hindi kapanipaniwala, na parang taong alam na ang pagkapanik ay hindi makakatulong. Kung kumalat ito, parang apoy. Hindi niya ako tinitingnan, ngunit naramdaman ko na parang nagbibigay siya ng signal na walang salita. Gawin natin ang ating tungkulin. Hayaan nating gumana ang sistema. At bigla, ang kulay abo sa bintana ay nagsimulang masira sa mga puwang na parang mga kurtinang binuksan. At ang unang imahe na nakita ko ay nagpatigil sa aking hininga. Sa ilalim namin ay Maynila, mabigat ang ulan. Ang mga ilaw ay nanginginig pa rin, ngunit malinaw na malinaw ang runway. Isang mahaba at tuwid na itim na linya na sumasalamin sa ilaw na parang may nagpunta sa paglilinis nito buong gabi. At higit sa lahat, hindi ito mukhang isang daan para sa kapalaran. Ito ay mukhang isang lugar na handa na. Automatiko kong naisip, imposible. Ito ay dapat na isang pagkakataon. Ngunit ang kabilang bahagi ng aking utak ay sumagot ng malamig. Ang mga pagkakataon ay hindi nagpapaliban. Ang mga sistema tulad nito ay nagiging posible. Sa gilid ng runway, nakita ko ang isang hanay ng mga ilaw at maraming sasakyan ng emergency na nakahanay, hindi 2 o 3 sasakyan na umiikot, kundi isang pagkakalat ng puwersa
na parang isang rehearsed scene. Ang malakas na dagundong ay narinig ng tumama ang mga gulong sa lupa. Naramdaman ko ang pagyanig mula sa lupa na dumaloy sa aking mga buto, ngunit hindi ito isang malakas na impact. Ito ay ang impact ng pagtama sa lupa, ng mahigpit at kontrolado. Ang eroplano ay dumaloy sa runway ng matatag. Ang tunog ng goma na dumudulas sa lupa ay patuloy na narinig. Hindi nagtagal, ang bilis ay nagsimulang bumagal ng sunod-sunod na parang isang hindi nakikitang kamay, ang dahan-dahang humihila sa atin pabagal ng may kumpiyansa. Tumingala ako muli at sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang dahan-dahang sinampal ako, ngunit malalim ang sakit. Dahil ang nakikita ko ay ang sagot na matagal ko nang tinatanggihan. Hindi pa man tuluyang huminto ang eroplano, ang mga fire truck ay gumagalaw na patungo sa atin ng sunod-sunod, na may kasamang ambulansya, nakasunod sa ritmo, hindi nagmamadali hanggang sa maging panik, ngunit sapat na mabilis upang malaman na bawat segundo ay binibilang. Ang ground personnel ay nagkakalat ng posisyon na parang alam ang kanilang papel bago pa man magbukas ang pinto. Nang tuluyang huminto ang eroplano, sumabog ang palakpakan sa buong cabin. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagyakapan. Narinig ko ang mga pasasalamat sa Diyos sa iba't ibang wika. Ngunit ako ay nanatiling tahimik sa isang sandali. Dahan-dahang kumalas ang mga daliri ko sa aking hita, at noon ko lamang nalaman na mahigpit akong nakakuyom na sumugat ang aking mga kuko sa aking balat. Inutos ng cabin chief na maghintay kami ng utos mula sa ground control. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang mga Pilipinong opisyal na nakapila sa mas maulan na damit. Hindi sila mukhang nagpapanik, walang sino man ang mukhang nalilito. Mukha silang mga taong handang tumanggap sa amin, kaysa sa mga taong nagulat sa aming pagdating. Hindi pa man bumubukas ang pinto, nakita ko ang isang opisyal na nagbibigay ng senyas sa kanyang kuponan, at lahat sila ay gumalaw ng sabay-sabay na parang isang mekanismong nakaset na. Narinig ko ang komunikasyon mula sa ground control sa wikang Filipino, mabilis at maikli. Hindi ko lubos na naintindihan ang lahat, ngunit nakuha ko ang tono. Ito ay ang tono ng kalinawan, hindi ang tono ng pag-aalinlangan. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng ulan ay pumasok at ang susunod na imahe ang lalong nagpabigat sa aking puso. Agad na umakyat ang mga medical personnel, sinusuri ang mga pasaherong kailangan ng pangangalaga, mga bata, matatanda, may mga sakit. Lahat ay tila nakaset na. Akala ko ang kabutihang loob ng mga Pilipino ay mga ngiti at pagbati. Ngunit ngayon, nakita ko na ang tunay na kabutihang loob ay maaaring paghahanda upang walang masaktan. Isa-isang inilabas ang mga pasahero nang hindi nagsisiksikan, hindi nagpapagilitan, walang sigawan, na parang sa simpleng pagkakita ng kahandaan, ang tao ay agad na kumakalma. Ang takot sa tao ay hindi nangangailangan ng magagandang salita. Nangangailangan ito ng signal na may nagkokontrol sa sitwasyon, at ang Maynila ay nagbibigay ng signal na iyon ng pinakamalinaw. Naglakad ako, kasama ang hanay ng mga flight attendant pababa sa jet bridge. Pakiramdam ko ay mas magaan ang aking mga paa, ngunit mas mabigat ang aking dibdib. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan na dahan-dahang kumakapit sa akin. Dati, inilagay ko ang tatak na tourist destination sa Pilipinas upang hindi ko kailangang maniwala na mayroon silang higit pa. Ngunit ngayon, ang bansang itinuring ko lamang na mga ngiti ay nakatayo sa harap ko sa anyo ng isang tahimik at mabilis na gumaganang koponan na sapat upang baguhin ang salitang halos mamatay sa nakaligtas. Lumapit muli si Mali sa aking tabi. Tiningnan niya lamang ako ng saglit at sinabi ang isang maikling salita na parang nagbukas ng isang bagay sa aking dibdib. Nakikita mo, Irene, ang ngiti ay hindi ang dulo. Ito ay bahagi ng sistema na nagpapanatiling kalmado ang mga tao. Nais kong sumagot, nais kong humingi ng tawad, nais kong sabihin na mali ako, ngunit ang aking boses ay parang natigil sa aking lalamunan. Nagawa ko lamang yumuko ng dahan-dahan, at sa aking isipan, sinabi ko ang isang pangungusap na hindi ko inaasahan na masasabi ko sa Pilipinas. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin. Paulit-ulit kong sinabi sa aking isipan na parang natatakot na kung sasabihin ko ito ng malakas, iiyak na ako, at sa aking propesyon, ang luha ay isang bagay na kailangang kontrolin
tulad ng mga ilaw sa control panel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pagka-expose, ang pagka-expose ng aking sariling pagiging mababaw. Sa pasilyo ng terminal, ginabayan kami ng mga Pilipinong opisyal sa isang malinaw na nakahanay na ruta. Walang banggaan, walang nakakalitong ingay, kundi mga maikling salita na naririnig sa isang ritmo na parang mga tinig ng pampalubag loob na may istruktura. Dito po, dahan-dahan lang po, okay lang po. Napansin ko nakakaunti lamang sila magsalita, ngunit ang bawat salita ay may iisang layunin, ang patuloy na paglalakad ng mga tao nang hindi nagpapanik. Nagsimulang mag-screen ang mga doktor sa sandaling pumasok kami sa ligtas na lugar. Ang mga mesa ay inayos ng sunod-sunod. May mga karatula na naghihiwalay ng mga uri ng pasahero, mga bata, matatanda, mga nakaranas ng shock, mga may sakit. Lahat ay tila handa na bago pa man huminto ang aming eroplano. Nakita ko ang isang opisyal na may makapal na folder na tinatawag ang mga pangalan ng pasahero ng sunod-sunod. Hindi ito random na pagtawag, kundi pagtawag na nagpapakita na alam niya kung sino ang dapat unahin. Ako mismo ay ipinadala upang suriin ang presyon ng dugo, kasama ang 2 pang flight attendant dahil sinabi ng cabin chief na kami ay nanginginig at may mataas na pulso. Preventive measures, sabi ng nurse sa malinaw na Ingles, na sinamahan ng malumanay na Pilipinong tono. Huwag po kayong mahiya, magpahinga po muna kayo. Ang salitang, huwag mahiya, ay nagpatigil sa akin. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pagiging mahiya ay isang bagay na itinuturo sa lahat. Ito ay isang magandang kagandahang asal, ngunit sa sitwasyong ito, sinasabi nila na ang kagandahang asal ay hindi kasing halaga ng pangungusap na iyon. Hindi ko inakala na maririnig ko ito mula sa isang bansang dating tinitingnan ko bilang malambot. Habang nakaupo upang magpahinga, nakita ko ang maraming pasahero na nakatanggap ng kumot, tissue, mainit na tubig, at magaan na pagkain ng mabilis. Ngunit ang nakapagpagulat sa akin ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mga ito, kundi ang pamamahagi na hindi nagdulot ng pagkakagulo. Lahat ay nakatanggap ayon sa pagkakasunod-sunod. Bawat istasyon ay may nagkokontrol, may mga karatula, may mga daan na pasukan at labasan. Walang espasyo para sa kaguluhan na magkaroon ng puwersa. Nagsimula na akong maintindihan na minsan ang tumutulong sa pagliligtas ng buhay ay hindi malalaking kilos, kundi ang pag-alis ng kaguluhan mula sa sistema ng mabilis hanggat maaari dahil ang kaguluhan na iyon ang pinakamadaling makapatay sa panahon ng krisis. Umupo si Mali sa tapat ko. Nakita ko siyang kumuha ng telepono upang magpadala ng isang maikling mensahe at tumingin sa akin na may ngiti. Ang kanyang ngiti ay hindi tulad ng ngiting una kong binigyan ng kahulugan bilang pagiging magalang. Ito ay parang isang taong nakakita na ang kanyang pinaniniwalaan ay napatunayan ng may karangalan. Hindi niya sinabi, nakikita mo? Sinabi ko na, hindi niya kailangan dahil ang mga nasa paligid ang nagsasalita para sa kanya. Hindi nagtagal, isang airport official ang lumapit sa cabin chief at humiling na ang ilang flight attendant, kabilang ako at si Mali, ay pumunta sa isang maliit na conference room upang ipaliwanag ang mga proseso pagkatapos ng insidente. Ang kanyang tono ay magalang ngunit mayroong kalmadong kapangyarihan na nagpapaniwala na lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Tumayo ako, kahit na mabilis pa rin ang tibok ng aking puso, dahil nais kong malaman kung paano nila nagawa iyon, hindi sa paraang nagmamayabang, kundi sa paraang pipilit sa isang tulad ko na tanggapin ng buo ang katotohanan. Sa maliit na conference room, may screen, mapa ng airport, at mga dokumento ng report na nakaprint sa mga set. Nagpakilala ang opisyal bilang emergency coordinator ng paliparan. Hindi siya nagmayabang. Walang mga salitang world class o best. Nagsimula siya sa isang pangungusap na nagpatahimik sa silid. Ang aming prinsipyo ay hindi na magkaroon pa ng dagdag na masasaktan dahil sa pagkaantala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga hakbang. Binanggit niya ang pag-activate ng phased emergency plan, ang pagtawag sa mga koponan bago pa man dumating ang eroplano, ang pagkakalat ng mga sasakyan at tao sa mga na-practice ng lokasyon, ang pagkokonekta ng impormasyon tungkol sa mga espesyal na pasahero sa mga medikal na koponan, ang paghahanda ng mga lugar na matutuluyan kung sakaling hindi na muling makalipad ang eroplano.
Ang pag-aayos ng pagkain at kumot sa pakikipag-ugnayan sa mga bodega at mga voluntaryo, lahat ng ito ay sinabi sa isang kalmadong tono na parang nagkukwento ng isang karaniwang pangyayari kahit na para sa amin ito ay kaligtasan. Nahuli ko na may isang salita na madalas niyang binabanggit, pagsasanay. Pagsasanay na paulit-ulit hanggang sa lahat ay maalala nang hindi na kailangang isipin at naramdaman ko na parang may matigas na bumagsak sa aking dibdib. Ang katotohanang ang ganitong sistema ay hindi resulta ng pagkakataon, hindi lamang ng likas na kabutihan, kundi ng tahimik na dedikasyon na hindi nakikita ng mga tao sa labas. Marahang nagtaas ng kamay si Mali. Bakit po ganito kalaki ang pamumuhunan sa paghahanda? Huminto ang opisyal ng isang sandali, na parang pumipili ng tamang salita upang tumugma sa katotohanan. Pagkatapos ay sumagot siya, dahil nakita na namin na ang isang pagkakamali ay maaring sumira sa buhay ng isang tao at ayaw naming maulit iyon. Ang kanyang tono ay hindi malungkot, ngunit matatag, na parang isang taong alam na ang nakaraan ay isang masakit na guro at kung hindi matututo ay paulit-ulit na masasaktan. Naalala ko ang salitang bansa ng turismo na ginamit ko upang bawasan ang halaga ng lahat ng bagay sa Pilipinas. Ang salitang iyon, bigla, ay naging nakakahiya dahil ngayon, nakita ko na ang pagiging isang bansa na may maraming dayuhang bumibisita ay nagiging mas matatag ang sistema, hindi mas mahina. Ang dami ng tao ay ang pinakamahirap na pagsubok at ang Pilipinas, kahit papaano ngayong gabi, ay nakapasa sa pamamagitan ng tahimik na pagtatrabaho na walang humihingi ng papuri. Pagkatapos ng paliwanag, hindi tinapos ng opisyal ang mga ito ng mga magagandang salita. Nagbigay lamang siya ng isang magalang na mano. Sana po ay makapagpahinga kayo. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang po ninyo. Aasikasuhin po namin kayo hanggang sa makapagpatuloy sa pagbiyahe. Ang salitang hanggang ang nagpadama sa akin. Nangangahulugan ito hindi lamang pagtulong na mabuhay ngayon, kundi ang pag-aalaga hanggang sa muling makatayo ang mga tao ng mag-isa. Naglakad ako palabas ng conference room at tumingin muli sa arrival hall. Maraming pasahero ang kumalma na. Ang ilan ay natutulog. Ang ilan ay tumatawag sa kanilang pamilya na nanginginig ngunit buhay. Ang mga opisyal ay patuloy na naglalakad sa ritmo, hindi nagmamadali hanggang sa maging panik, hindi mabagal hanggang sa magkaroon ng pagkakamali. Nakita ko ang mga voluntaryong nagbibigay ng tubig, ngiti, sa mga pasaherong nalilito pa rin. Ang ilan ay hindi mahusay magsalita ng Ingles, ngunit sinubukan nila gamit ang body language. Pag-abot ng tubig, gamit ang dalawang kamay, bahagyang pagyuko, isang kagandahang asal na hindi humihingi ng papuri. Ito ay parang naging natural na sa kanila. Akala ko ang ganitong uri ng kagandahang asal ay isang kaakit-akit na kultura, ngunit ngayon, nakita ko na ito ay isang uri ng paggaling. Dahil pagkatapos ng krisis, ang kailangan ng tao ay hindi lamang mabuhay, kundi muling maging tao. At ang pagtrato ng may pagmamalasakit ay ang tumutulong sa paghilom ng puso na napinsala ng takot. Naglakad ako papunta kay Mali. Nakaupo siya kasama ang cabin chief, tumutulong sa pagsagot sa mga tanong ng pasahero tungkol sa kanilang mga connecting flights. Parang hindi na nangyari ang kagabi. Ngunit alam kong siya rin ay pagod kahit na siya ay may espesyal na kasanayan. Hindi niya hinahayaan na ang pagod ay huminto sa kanyang pagiging tao. Tumayo ako at naghintay hanggang sa siya ay makapagpahinga at pagkatapos ay marahang sinabi, "Mali, nakita ko ang mga balita." Tumingin siya sa akin saglit at agad na naintindihan. "Oo, maaaring tayo iyon," maikli niyang sagot. Hindi na kailangan ng pagpapalawak dahil sapat na ang bigat ng sitwasyon. Naramdaman kong nagsimulang uminit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kahapon, sabi ko, matigas pa rin ang ulo ko sa aking isipan. Iniisip ko pa rin na baka swerte lang kayo. Hindi ako pinutol ni Mali. Hinayaan niya akong magpatuloy na parang binibigyan ako ng espasyo upang harapin ang aking pagkakamali. Ngayong umaga, alam ko na. Hindi ito swerte. Ito ay paghahanda na ginawa ninyo hanggang sa hindi na namin ito napapansin dahil kung napansin namin, hindi na sana kami natakot. Tumango si Mali. Ang mga Pilipino ay may salitang malasakit, sabi niya ng dahan-dahan. Marami ang nakakaintindi nito bilang pagbibigay ng regalo, ngiti,
Ngunit ang tunay na malasakit ay kasama rin ang paghahanda para sa iba bago pa sila mahirapan. Huminto siya sandali. At isa pa, hindi pag-iiwanan. Hindi lang ito emosyon. Ito ay ang pagtiyak na ang sistema ay walang butas para may maiwan. Ang mga salitang iyon ay parang naglagay ng susi sa kandado sa aking puso at pinaikot ito ng isang beses. Ang lahat ng kahulugan ay naging malinaw. Naalala ko ang opisyal na nagsabing hindi magkaroon pa ng dagdag na masasaktan dahil sa pagkaantala. Naalala ko ang paulit-ulit na pagsasanay. Naalala ko ang mga nakahanay na ruta. Naalala ko ang pamamahagi ng pagkain ng hindi nagkakagulo. Naalala ko ang pag-screen na pumipigil sa mga mahihina na malunod sa karamihan. Lahat ng ito ay malasakit sa anyong hindi ko kailanman naunawaan. Malasakit na may istruktura. Dahan-dahan akong lumabas mula kay Mali na parang may dala akong hindi nakikitang bigat. Tumingin ako sa isang Pilipinong opisyal na tumutulong sa isang dayuhang pasahero sa pagpuno ng dokumento. Hindi siya mukhang naiinis, kahit na marahil ay ginawa niya ito ng daan-daang beses. Maingat niyang itinuro ang bawat linya at bahagyang yumuko ng magpasalamat ang pasahero. Ang kanyang kapayapaan ay hindi kahinaan. Ito ay profesionalismo na may puso. Sa aking isipan, isang pagnanais ang nabuo, isang malakas na pagnanais na humingi ng tawad, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil ayaw ko nang maging dating ako. Ang taong humuhusga sa isang bansa, batay sa imaheng nais niyang tandaan. Ang taong nag-iisip na ang pagiging malambot ay nangangahulugang kahinaan, kahit na minsan ang pagiging malambot ang siyang nagliligtas sa tao nang hindi nabubuwag. Lumapit ako sa information desk at nakita ko ang isang babaeng opisyal na siya ring nag-ayos ng listahan ng mga espesyal na pasahero kagabi. Naalala ko siya mula sa makapal na folder sa kanyang kamay. Nakikipag-usap siya sa isang dayuhan na may bahagyang ngiti na hindi sobra. Huminto ako sa harap niya at bahagyang yumuko na parang ang mga Pilipino ay ginagawa. Maraming salamat po. At pasensya na po, sabi ko sa mahinang Ingles, dahil ayaw kong gawing formal ang aking katotohanan. Tumingala siya, tila bahagyang nagulat. Para saan po ang pasensya? Tanong niya. Nagalinlangan ako ng isang sandali bago sumagot ng matapat. Pasensya na po sa pagiging mababaw ng pagtingin ko sa inyong bansa. Kagabi, iniligtas ninyo kami ng hindi nagsasalita ng kahit ano. Natahimik ang opisyal, pagkatapos ay lumambot ang kanyang ngiti. Okay lang po iyon, sagot niya. Tungkulin lang po namin. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Ang huling pangungusap na iyon ang halos nagpaiyak sa akin. Dahil kinumpirma nito ang natutunan ko lamang. Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng papuri. Ito ay nangangailangan ng resulta, ang pagliligtas ng mga tao at ang hindi pag-iwan sa kanila. At ngayong umaga, alam ko na ang Pilipinas ay hindi lamang ang bansang may mga ngiti gaya ng dating iniisip ko. Ito ay isang bansa na naglalagay ng mga ngiti sa ibabaw ng isang matatag na sistema upang ang kabutihang loob ay tunay na gumana sa mga panahong ang mundo ay malapit ng gumuho. Ang salitang tungkulin ay nanatili sa aking isipan tulad ng isang selyo na hindi mabura. Akala ko dati ang lakas ay kailangang may boses, may imahe, may mga anunsyo. Ngunit ang Maynila ay nagturo sa akin sa pinakatahimik na paraan. Pagliligtas ng mga tao nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Pagkalipas ng ilang oras, binigyan kami ng abiso tungkol sa aming susunod na biyahe. Naglakad ako sa airport hall na may bagong mga mata. Nakita ko ang mga Pilipinong opisyal na patuloy na gumagana sa parehong ritmo, hindi nagmamadali hanggang sa magkamali, hindi mabagal hanggang sa magkaroon ng pagkakamali. Nakita ko ang mga voluntaryong nagbibigay ng tubig gamit ang dalawang kamay. Nakita ko ang mga estranghero na nagtutulungan sa pagbuhat ng mga bagahe. Nakita ko ang mga ngiti na hindi ginawa upang magbenta ng serbisyo, kundi upang palakasin ang mga taong nakaligtas sa takot. Bago ako sumakay sa bus, tumigil ako at bahagyang yumuko muli. Hindi dahil sa ritual, kundi dahil gusto kong maalala ang pakiramdam na ito. Ang pagtanggap na ako ay nagkamali, at ang pagtanggap na iyon ay hindi nagpapaliit sa akin, kundi nagpapataas sa aking pagiging tao. Mula noon, sa tuwing ako ay nagtatrabaho, hindi ko na ginagamit ang mga patakaran bilang pader. Ginagamit ko ang mga patakaran bilang tulay upang makatawid ang mga tao sa pinakadelikadong mga sandali. At kung balang araw,
aksidente mong mahusgahan ang isang bansa o isang tao batay sa imaheng nakikita mo. Sana, maalala mo ang isang gabi kung saan ang tahimik na lakas ng Pilipinas ay gumana ng higit pa sa lahat ng salita. Kung nais ninyong makarinig ng mga totoong kwento na tulad nito, mag-subscribe at mag-like sa akin. Salamat.